Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karabin natin, lagot si Dizon. Kung Leveste may ebidensya na. Lahat nagulat, PBBM binalaan. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. So yan mga kababayan, bago po natin simulan to, sa mga di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga. No? Ito si Congressman Leveste. Mga kababayan, mayroon pong ibinuking, no? Isiniwalat sa publiko patungkol po sa 2 milyong pisong Christmas bonus ng mga buhaya, mga kababayan. Ito, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Ibinunyag ni Congressman Leandro Leviste na tumanggap umano ng 2 milyong pisong Christmas bonus ang bawat kongresista. Ayon kay Leviste, bukod pa raw yan sa 300,000 pesos na buwan ng sahod ng kongresista at 1 milyong pisong operating budget. Kinwestiyon din ni Leviste ang pagdagdag ng budget ng Kamara na aabot sa 10.5 billion pesos nang wala umanong nangyaring debate o diskusyon ng mga mambabatas. Paliwanag ni Leviste sa 27.7 billion pesos na proposed budget ng Kamara para sa 2026. 18.6 billion pesos dito ay napupunta sa Maintenance and Operating Expenses o MOOE. At yan daw ang nagsisilbing secret funds umano ng Kamara. Malaking bahagi dito yung mga cash na ibinibigay direkta sa mga congressman na ang liquidation is by certification. Pero ang katanungan ko, bakit hindi natin una nililiquidate with receipts like other government agencies? Lumalabas parang itong confidential intelligence fund na yung pambayad sa mga social media trolls ay nanggagaling sa mga sinisekretong mga funds katulad ng MOOE na ito. Mga kapatid, Ruth Cabalfo. So yan mga kababayan, ako tiba-tiba pala ngayon ng House of Representatives, no? Yung ating mga buhaya. Lalo na siguro yung mga maiingay patungkol po or yung mga maiingay patungkol sa Duterte at tahimik sa mga issue patungkol naman po sa flood control scam, di ba? O siguro ko sila po ang malaki ang bonus. Turuin nyo, 2 milyong piso mga kababayan. Aba, congratulations sa inyo Saan namang galing yung 2 milyong piso bawat isang congressman? Di ba? Galing po yan sa kaban ng bayan mga kababayan, kaya may karapatan po tayong mag-ingay, no? Patungkol po dyan. Dapat may paliwanag nila. Kung bakit 2 milyon, di ba? Dapat ma-breakdown nila yan kung paano umabot sa ganyan yung Christmas bonus nila. Dapat may paliwanag din po nila yung paglobo, no? Ng pondo ng House of Representatives. Sabi nga po ni Congressman Leandro Leveste. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? At eto, pasadahan din po natin itong si Representative Edgar Rice, no? Talagang tutuluyan nito si BBM pag hindi bineto daw yung unprogram funds ng 2026 national budget, no? Sabi po dito sa Batas PH, kung hindi ibibito ni Presidente yung unprogram funds sa 2026 national budget at aaprubahan niya ito, dadalhin natin ito sa Korte Suprema. Ayan. Ngayon pa lang binalaan na po ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Igay Rice, binalaan po ang presidente na kapag hindi po binito yung 243 billion worth of unprogrammed appropriations
na in-insert po dyan sa 2026 national budget ay dadalhin niya ito sa Korte Suprema. Ayan. So sa palagay niyo po ba mga kaubayan ay ibibito po ni Presidente yung yung 243 billion worth of unprogrammed appropriations, no? Sa palagay ko mga kaubayan ay well, tingnan na lang po natin pero parang hindi yata eh. Marami po kasing mga congressman, mga senators ang magagalit kapag binito siguro yan ni Presidente Bongbong Marcos Jr., no? At saka mawawala na sila ng kita. Diba? Ano pong masasabi niyo dyan mga kaubayan? Eto pa. Nako, eto naman pong si Barbers, no? Barbers kinundi na pambaba siya kay Akop kahit pumanaw na. Ang masasabi ko lang dito mga kaubayan, no? Ako, kung ayaw mong gawin sa iba, kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa iba. Yun lang naman yan eh. Kasi si Akop, iba po ang kanyang ginawa sa ibang tao, no? May ginawa po siya sa ibang tao. Kaya ibinabalik lang din ng tao yung ginawa niya sa ibang tao. Di ba? Ang tanong, mga kababayan, bakit ibaba si Akop, di ba, kahit pumanaw na? Bakit ibabash? Dapat nga minamahal na yan eh. Kasi nasa huling hantungan na, di ba? Pero binabash pa rin. Ibig sabihin, there is something wrong. Mga kaubayan, may something po kay Akop na hindi katanggap-tanggap sa maraming Pilipino. For example, si Barbers din pumanaw, di ba? O malamang ibabash din ito, mga karubi natin, kasi meron kayong ginagawang hindi maganda sa tao. O, inaantay ng taong bayan yan eh. Di ba? Yung wish ni Cara David, sana magtuloy-tuloy mga kababayan. May dalawang araw pa tayo para matupad po yung wish ni Cara David mga kababayan, no? Anyway, ano pong masasabi niyo dyan? I-comment nyo na lang at eto. Last po natin pag-uusapan mga kababayan. Ako, eto pong si Bersamin mga kababayan, no? Although, si Bersamin, mga karibin natin, hindi pa umuwi ng bansa, no? Nakauwi na ba si Bersamin? Parang hindi pa yata umuwi ng bansa ito, mga kaubayan. Pero ito ang balita sa kanya, no? Dawit sa allocables ng 2025. Aba? O ito, pakinggan po natin to. Kaya wala hindi umuwi ito dahil may iba pang kasalanan. Ikinagalit naman ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagkakadawit sa kanya sa allocable sa Cabral Files. Ayon kay Bersamin, nagulat at nagalit siya sa sinasabing ES na nakakuha umano ng higit 8 billion pesos na allocables sa 2025 budget. Ang allocables ang inilalaan na pondo ng DPWH para sa infrastructure projects sa bawat distrito. Itinanggi naman ni Bersamin na nag-request o nag-aproba siya ng DPWH project o budget allocation. Hindi niya rin daw inutusan ang sino man na gamitin ang kanyang pangalan o dating opisina para rito. Naunang sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na 5 miyembro ng gabinete ang may bilyong-bilyong pisong allocables sa 2025 national budget. Base raw yan sa mga dokumento ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Kabilang daw dyan ng isang ES na nakakuha umano ng 8.3 billion pesos sa allocable at si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na pinaglaanan umano ng 30 billion pesos. Sabi naman ng palasyo, sino mang miyembro ng gabinete ang masangkot at ituro ng ebidensya ay dapat maimbestigahan. Mga kapatid, Angela Lagunsad, ang miyembro ng... So yan mga kababayan. Siyempre, di po yan ni Bersamin, di ba? Sino bang magnanakaw ang umamin? Wala naman pong magnanakaw na umaamin mga kababayan. So,
So it is normal, no? Normal po yang na magdi-deny sila that they are not involved in any kind of allocables, no? Pero may may mga ebidensya po na nagtuturo, mga kababayan, no? May mga ebidensya na nagtuturo na talagang mga dawit kayo eh. Dawit kayo sa lahat ng ito. Di ba? Especially kasi executive secretary ka. No, parang you are the little president sa ng palasyo. So, anong ini-expect natin? Wala kang ginagawang kalokohan, malinis ka. Ikaw ang pinakamalinis sa lahat. Di ba? Malabang mangyari yata yun, mga kaubayan. So, yan mga kaubayan, no? Ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito? Comment na lang. Maraming salamat po.